Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin at sa ating lahat po na naka-tune in po sa ating Bible study ngayong hapon po na ito. At tayo po ay magsisimula na po sa gawain po natin sa hapon na ito at inaanyahan ko po na ang bawat isa po sa atin ay panandalian pong manalangin po bago po tayo magsimula. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, tinataas po namin sa inyo ang hapon na ito, Panginoon, sa mga pag-aaralan po namin. Lord, dalangin namin na kumilos ka sa kalagitnaan ng bawat isa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa sa nais mo marinig sa hapong ito. Nawa ito ay magsilbing kalakasan, encouragement sa aming spiritual na buhay. Makatulong ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, muli po magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At nawa po kung nasaan man po ang bawat isa, ay nawa po ay nasa maayos na kalagayan at sitwasyon po tayo. At ngayon po sa hapon po na ito, tayo po ay meron pong bagong pag-aaralan po. Ang pinaka-topic po natin ngayong hapon na ito ay when to be silent. Amen po. Yun po yung topic po natin, when to be silent. Ito yung kailan ba dapat tumahimik o kailan ba dapat manahimik. Amen po. Dito po sa Bible po, kung may mga Biblia po tayong mga hawak, makipagbukasan po tayo dito po sa James 1 verse 19. Ayan, kung may mga Bible po tayo, buksan po natin at sabayan po natin sa pagbabasa. Ang sabi po dito sa James 1 verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Number 1, when to be silent. 1 po, sabi niya, be silent in the heat of anger. Amen po. Number 1, ulitin ko po ulit, be silent in the heat of anger. Sabi po dito, maging tahimik ka sa panahon na mainit ang galit or maging tahimik sa init ng galit. Lahat po tayo, nagagalit. Sino po ba sa atin ang hindi nagagalit? Amen po. Hindi naman ibig sabihin na kapag Kristiyano ka na, hindi ka ba nagagalit? Amen po. So, mismong dito po sa Biblia, mababasa po natin, sabi niya ganun, maging tahimik sa init ng galit. Ulitin ko po ulit, sabi ko nga po kanina, wala namang Kristiyanong hindi nagagalit. Mas lalong walang Kristiyanong di marunong magalit. Amen po ba? So, lahat po tayo nagagalit. Pero sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang sitwasyon, kung bakit nagagalit ang isang tao. Ano po ba sinasabi dito sa James 1 verse 19? Alam niyo po, meron pong ibang translation po, na sabi niya ganoon, tandaan ninyo ito mga kapatid, kung minamahal. Sino po ba ang tinutukoy niya? Kundi tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga magkakapatid sa Panginoon. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ulitin ko po ulit, sabi niya ganoon sa ibang translation po, tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad nagagalit. Alam niyo po pag sinabi kasi galit. Iba kasi kapag tumaas yung init ng ulo mo pagdating sa galit. Siyempre, bago ka magalit, naiinis ka muna. At syempre, kapag po tumaas na yung temper, dyan na magsimula yung galit. Amen po. Pero ang sinasabi po kasi ng Biblia, nasabi niya, tandaan. Amen? Ibig sabihin, huwag nating kakalimutan kundi tandaan natin. Kasi sabi ko nga po, maraming sitwasyon, maraming pagkakataon na pwede tayong lumabas yung init ng ulo natin, pwede tayong magalit, amen po ba? Pero sinasabi niya dito, bilang isang mga Kristiyano, sabi niya, matuto kayong makinig, matuto tayong makinig. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi niya, matuto tayong makinig. Ibig sabihin po, huwag tayong padalos-dalos. Amen? Ibig sabihin, halimbawa, sabihin po natin, may mga ibang sitwasyon na, halimbawa lang naman po, may narinig ka, di ba? Na hindi maganda, na ito po ay related sa'yo. Siyempre, kapag tayo po, basta-basta na lang tayong padalos-dalos na hindi man lang natin alam kung ano talaga ang nangyari, so tutusin po, magre-react ka kaagad. Amen? Kaya sabi po dito, matuto kayong makinig. Amen? Sabi nga po doon sa unang translation na binasa po natin, maging alisto kayo sa pakikinig. Makinig ka.
Amen? Kung may sabihin man sa'yo, meron mang ikwento sa'yo, makinig ka. Amen? Hindi mo kailangan kaagad na mag-react. Amen? Kundi makinig. Sabi niya, matutong makinig. Amen po ba? Bad news o good news, pakinggan mo lang. Amen po ba? Kaya sabi niya, matutong makinig. Dahil ang sabi nga po sa Bible, dito sa Proverbs 14:29, sabi niya, ang taong marunong makinig. Ang isang tao na makikinig muna, ang isang taong marunong makinig, sabi po dito, ito yung mga taong marunong umunawa. Amen? Sabi nga po niya sa Proverbs 14:29, ang hinahon ay nagpapakita ng kaunawaan. Sabi sabihin, kailangan matuto muna tayong makinig. Huwag muna kaagad nagre-react. Pakinggan muna, unawain muna. Amen po ba? Dahil ang sabi niya, ang taong umuunawa sa pakikinig, ito yung mga taong may pangunawa. Kasi kapag minsan, pag may narinig tayong hindi maganda, agad tayong nagre-react. Kumbaga, yung napakinggan natin, yung nasa gitna, tapos bigla ka na agad nag-react, na hindi man lang natin napakinggan. Amen po ba? Pero sabi niya po dito, mismo ang Biblia ang nagsasabi, sabi niya, matuto kang makinig. Pakinggan mo muna. Huwag ka munang magre-react. Unawain mo yung sitwasyon. Unawain mo yung pangyayari. Amen po ba? At sabi niya, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Mismo ang Biblia po, sabi niya pong ganun sa Proverbs 14:29, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Hindi mo kailangan kaagad mag-react. Amen po ba? Hindi mo kailangan mag-comment agad. Kundi ang sabi po dito, ipakita natin yung isang Kristiyano na maunawain. Amen po. At sabi niya po, dahan-dahan sa pananalita. Sa pakikipag-usap, sabi po dito, ipag-usap tayo ng walang bulyawan, walang sigawan. Ano ba ibig sabihin ng dahan-dahan sa pananalita? Hinay-hinay lang. Sabi nga po, easy lang. Amen po. Chill lang. Pagdating sa pananalita, hindi ko kapag may narinig ka, ano? Diba? Yung tipong, lahat na lang narinig na ng kapitbahay kung ano yung sinasabi mo. Amen? At syempre, madalas po natin itong nakikita, yung mga gantong eksena sa mga unbeliever. Na ano, kapag merong nakasagupa, merong hindi pagkakaintindihan, yan dyan yung initan ng ulo, di ba? Nakikita po natin kung paano sila magtalo. Pisikalan po yan. Nakikita po natin na nag-aaway sila, nakikita po natin yung bugbugan po nila. Pero sa atin po mga Kristiyano, hindi po ganun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kundi ang sabi po dito, dahan-dahan sa pananalita. Amen? Yung salita na hindi ka makakasakit ng damdamin ng ibang tao. Amen po? Yung walang sigawan, yung walang nakakasakit. Amen? Eh sabi po dito sa Proverbs 29 verse 22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Kung laging init ng ulo ang pinapairal natin sa isang sitwasyon, ano pong nagiging bunga? Amen? Sabi niya po dito, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Wala man lang pakikinig, wala man lang kahinahunan, hindi man lang inunawa. Amen? Ano pong nangyari? Sige, salita ka ng salita. Kung ano gusto mong sabihin, nasaktan ka, nagalit ka, sige, sabihin mo kung ano gusto mong sabihin. Ano pong sabi dito? Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo kapag ang ego mo natamaan. Amen? Ang sabi po dito sa binabasa po natin sa Proverbs 29 verse 22. Sabi niya, ito yung mga tao na kapag wala kang pagtitimpi, wala ka man lang pangunawa, wala ka mang pagkukontrol. Sabi niya, yung mga taong ganito, sabi niya ganun, ito yung mga taong laging napapasok sa gulo. Kasi po bakit? Ang kaayusan nagsisimula sa kahinahunan. Amen po ba? Ang kaayusan nagsisimula sa unawaan. Hindi yung sabi nga po sa mag-asawa, kapag nagalit yung asawa mo, huwag mong sasabayan. Diba? Halimbawa, pag nagalit yung babae, huwag mong sasabayan itong lalaki. Kapag naman yung lalaki ang nagalit, huwag mo namang sasabayan ikaw babae. Kasi bakit? Kung pareho ko yung galit na mag-asawa, lalaki at babae, kung pareho kong galit yan, sa palagay po ba natin, maayos po kaya yung problema? Maayos kaya yung alitan nila? Hindi. Kailangan merong tumahimik. Dahil kung walang tatahimik, walang magiging maayos. Kaya mapapansin po natin kung anong nagiging bunga ng magagalitin na walang kahinahunan, walang kaamuan. Ano pong sabi dito? Ito yung mga taong laging napapasok sa gulo. Amen po ba? Sabi nga po, bilang isang Kristiyano, dapat tayong peacemaker. Amen po. Tayo yung nagsisilbing kaayusan. At sabi niya, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo.
sabi ko nga po kanina, kailan ba dapat tumahimik o manahimik? Sabi niya, kapag mainit pa yung galit. Amen? Hindi mo kailangang sabayan. At sabi po dito sa huli, doon sa binasa po natin sa James 1:19, sabi niya, hindi agad nagagalit. Amen po. Sabi niya, hindi agad nagagalit. Sabi ko nga kanina, sa ating po mga Kristyano, dumadating naman po sa point na nakakaranas tayo na nagagalit po tayo. Pero alam niyo po, may sinasabi po dito sa Biblia na pwede kang magalit nang hindi ka nagkakasala. Pwede ba yun? Opo. Pwede po yun kasi Biblia naman po nagsabi. So, ibig sabihin, pwede ka palang magalit nang hindi ka nagkakasala, kaya pwede lang ako magalit. Kahit sino, pwede kong pagalitan. Okay lang pala yun kasi sinabi pala ng Biblia na okay lang na magalit ka nang hindi ka nagkakasala. Pero iba po yung sinasabi po ng Biblia. Ang sabi niya po dito sa Awit chapter 4, verse 4, sabi niya, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Misa kasi kapag nagagalit po tayo, kasi iba po kasi yung yung hindi ka nagkakasala sa kabilang nagagalit ka. Bakit? May nagagalit na may pagmamahal. Amen? Kasi tulad po nito, for example po, sa pamilya, bilang isang anak, makakaranas ka ng pagsabihan ka ng magulang. Tama po ba? Kapag ikaw pinagsabihan ka ng magulang mo, sinesermonan ka, kinokorek ka, mararamdaman mo yung pagmamahal. Kasi bakit? Sa kabilang galit sa iyo yung magulang mo, tinatama ka niya kasi ayaw niyang napapahamak ka. Yun yung isang galit na mararamdaman mo pa rin yung pagmamahal. Bakit? Kasi pinapaintindi, pinapaunawa sa'yo. Bakit nagagalit yung isang magulang sa'yo? Kasi bakit? Mahal ka niya. Pero iba naman kasi yung yung galit ka kasi ayaw mo dun sa tao. Galit ka kasi galit ka talaga dun sa tao. Amen po ba? So magkaiba po yun. May galit talaga na meron kang kinikim-kim dun sa heart mo na sabi niya pwede kang magkasala. Bakit po? Kasi sabi po sa Bible, di ba? Mahalin mo ang kapwa mo. Ngayon, paano mo mamahalin yung kapwa mo kung wala ka namang pagmamahal? Amen? Kaya sabi niya po dito, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Kung tayo man po bilang isang Kristyano, nakakaranas po tayo ng nagagalit tayo, amen po ba? Ano bang dapat nating gawin? Ang sabi po dito, pumunta ka doon sa silid mo, sabi niya, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. Yun yung dapat na bago ka magsalita, bago ka mag-react, unawain mo muna. Amen po ba? Magkokontrol ka sa sarili mo kasi bakit? Meron kang baga, sabi ko nga po kanina, iba't ibang sitwasyon po kung paano po tayo nagagalit. Amen po? Iba't ibang paraan. Amen? Sabi po dito, kapag tayo nakakaranas tayo ng galit, sa halip na magsalita ka, manahimik ka na lang. Amen po ba? Kasi kung magsasalita ka, wala namang naayos, wala namang tayong napapala. Amen. Mas lalo pang nagiging magulo. Amen. Kaya ang sabi po ng Biblia sa Psalms 4 verse 4, sabi niya, huwag mong hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sabi niya, sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. So, mag-isip muna tayo. Amen. Bago ka mag-react, bago ka gumawa ng aksyon, bago ka gumawa ng isang desisyon, bago ka magsalita. Sabi po dito, pumunta ka muna dun sa silid mo, sa kawarto mo. Mag-isip ka muna. Tama ba yung sasabihin mo? Hindi ba nakakasakit? Kapag ba nagsalita ka, maayos ba? Amen po ba? Isipin mo muna, bago ka mag-react. Pero babalik pa rin po tayo. Sabi po dito, always paiiralin natin ang love. Ano pa? Yung mga naririnig natin na salita ng Diyos na itinuturo po sa atin na makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Pwede kang magalit nang hindi ka nagkakasala. Nakakatanggap tayo ng galit, diba sa simbahan? Bakit? Kasi sa church, makakatanggap ka ng galit pero may pagmamahal. Pero yung iba yung galit na galit talaga sa'yo. Amen po? So doon pala magkakasala ka na. Pero ito po, ulitin ko po ulit, when to be silent. Sabi niya, when to be silent. Kailan ba dapat manahimik? Sabi niya, sa time na sa init ng galit. So, pakalmahin. Amen po ba? Palamigin. Magpalamig ka muna. I-chill mo yung sarili mo. I-relax mo yung sarili mo. Huwag ka kaagad magre-react.
Amen. Huwag kang gagawa ng isang desisyon. Pag-isipan mo kung ano yung gagawin mo. Pag-isipan mo kung anong sasabihin mo. Pag-isipan mo kung anong aksyon na gagawin mo. Amen? Dahil sabi nga po, ang isang taong merong kahinahunan, sabi niya, ito yung mga tao na may pangunawa. So, paiiralin pa rin po natin yung pangunawa po natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Hindi mo kailangan maapektuhan. Amen po ba? Kahit ano pa yan, ano pang malaman mo, ano pang pangyayari yan, ano mang marinig mo, hindi mo kailangan maapektuhan. Amen po ba? So, iko-control mo sarili po. Sabi nga po, kailangan nakita po sa atin yung self-control. Amen po ba? Makita sa atin yung pagtitimpi sa sarili. Amen. Kahit na minsan, pikon ka na inis ka na, pero paiirali mo pa rin na Lord, bahala ka na po dyan. Amen po ba? So, pagkakatiwala mo pa rin po sa Panginoon, ikalma mo lang yung sarili mo. Amen. Pray. Sabi nga po, yun namang dapat mong gawin, manalangin. Amen. So, yun lang naman po, lagi nating alalahanin na tayo po ay Kristiyano, like Christ. Makita pa rin po sa atin si Kristo. Makita po sa atin yung mga tinuturo din natin sa mga tao. Amen. Kasi alam po natin ng salita ng Diyos, dapat niya-apply po natin yan sa buhay po natin. Amen po. Normal po na makaranas tayo ng magalit ka, pero sabi sa Biblia, iwasan mong magkasala ka dahil sa init ng ulo. Dahil kung pairalin po natin ang init ng ulo, mas lalong lumalawak lang yung gulo. Walang nagiging maayos. So bago po tayo mag-react, isipin muna po natin yung gagawin po natin. Isipin natin at unawain po natin ang yung isang sitwasyon. Amen po. So, yun lang naman po sa hapon na ito na pinag-aralan po natin. Sabi niya, when to be silent. Sabi niya, sa time na yung mainit pa yung galit mo. Mataas pa yung tempered ng galit mo. So, kung sa kwarto mo, mag-isip ka, mag-pray ka. Amen po. Yun lang naman po sa hapon na ito. At nawa po meron po tayong nakuha. Amen po. Mag-ingat po bawat isa po sa atin. Sige po, tayong lahat po ay yumuko at tayo po yung manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus o Diyos, salamat po Panginoon sa hapong ito sa mga salita mo. Turuan mo pa kami, Panginoon, na salo pang lumawak yung pangunawa namin, yung pagkokontrol sa sarili, yung pasensya namin, Panginoon. Lord, ayaw mo, i-correct mo kami kung saan pa kami, Panginoon, dapat mas lalong lumalim, lumago, spiritual, Panginoon, especially sa attitude namin. Lord, kung meron man dumating man sa punto na sa buhay namin, nagagalit kami, Lord, hayaan mo na ipaalala mo sa amin yung pagmamahal mo pa rin. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, yung mga salita mo. Bagamat hindi kami perfecto, Panginoon, pero Lord, hayaan mo na ma-realize namin, O Diyos, yung mga pagkakamali din namin, yung pagkukulang din namin, O Diyos. Kaya masalamat sa pagtuturo mo sa amin, sa mga salita mo, Panginoon. Or gawin mong teachable heart yung puso namin, Panginoon, na marunong pa rin makinig at sumunod sa mga salita mo. Salamat po, Ama, sa hapong ito. Pinupuri at dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, nagandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. And bukas po ulit, makinig po tayo ng Bible study po natin. Ingat po ang bawat isa. Bye-bye po.